May buntag Jinsan! Daghang salamat Ginoo nining bagong adlaw, bagong kinabuhi. Ngayon mong gidugang kanamo, mapasalamaton kami, kawagi kanimo mong gipasagdan sa tanan namo mga buluhaton. Karong adlaw amo na sa mga isalig ug itunggan kanimo ang tanan namong mga pagpaningkamot ug ang among pagtuo nga imo kaming tabangan, magbalampuson kami sa among mga damgog tinguha. Karong adlaw among ibalik kanimo ang tanang himaya ug ang tanang kadungganan. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Lunes, Pizza City na sa bulan sa Marso tuig 2022. Kini si kabrigadang Val Gilaran. Mayong buntag ug sa ka-morning hataw mga kabrigada, ako sab si Adonis sa Betco Presilias Manginaot. Ngaunta nata sa kapiskay sa panglawas ug puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang porma hagwa sa pagsulay nga atong masugat matag adlaw ug di ta malimot sa pagpasalamat ngadto sa kahitasan sa tanang grasya nga atong nadawat ug di nato kalimtan usab ang pagdako sa diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong balita ug impormasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag kita karon ug hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Maayong buntag Brigada Adonis. Mayong buntag. Mga membro sa Kabrigadahan Jinsan, mapasalamaton sa nadawat nga assistance pinagi sa pagtinabangay. Samtang nga kaso sa COVID-19 sa South Cotabato miubos na. Pro 12 Regional Director Brigadier General Alexander Tagom nagpahimangno sa kapulisan nga likayan ang online sabong. Oga transport sector mihangyo oga dugang pang 5 pesos nga pamasahe. Ug ganti nasiko pagbalik sa kapulisan human ang gipahigayon nga operasyon. Searchin Mindanao aniana ang mga detalye sa atong mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Sa siyudad sa General Santos, 15 na kasunog ang natala sa Jinsan sunod lamang sa unang 2 ka buwan ug ning tuiga. Base sa datos sa Bureau of Fire Protection kon BFP Jinsan kaniadtong Enero 22 o tuig 2022 adunay 11 na natalang sunog, siyam niini ang structural, usa ka vehicular o usa ang grass fire. Samtang sa bulan sa Pebrero 4 ang natala nga sunog nga pulo structural usab. Sa pagkagpakihinabi kang SFO1 Oliver Jan Alfitze, ang Chief Public Information Services sa General Santos City Fire Station, karong Fire Prevention Month angay gayod nga mas iedukar pa ang katawhan alang sa paglikay sa sunog pinaagi sa ilang mga aktibidades. Ang Fire Prevention Month, this is done every month, no, from March 1 to 31. And ating theme po ngayong buwan na ito is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Of course, the education, the orientation ng ating community on how to prevent fire. So meron tayong the usual na mga activities. Of course, tinatawag natin CRS Week or Community Relations Week, wherein we conduct contests like poster making contest, the usual painting contest, we have the spoken poetry contest, we have the fire safety music video contest, and marami pa po. Mukabat usab sa 277,000 ang damyos sa sunog kaniadtong Enero. Samtang sa bulan sa Pebrero 100,000 lamang nga sagad ang hinungdan electrical ang tinubdan. Karong bulan sa Marso atol sa Fire Prevention Month, wala pa'y natala nga sunog sa Jinsan. Usual pa rin, hindi pa rin nawawala sa top top of the list natin sa cost no is electrical. Dito sa Pilipinas kasi we're not very particular with how we manage our electrical facilities. Yan ang nakikita namin, and this yung mga sunog po na nangyayari is yung po sa mga depressed areas po natin, which hindi talaga maka-afford sa mga tapos nagsi-series lang sila. Nagpahinomdom sab si Alfitze nga aron malikayan ang sunog magpabiling maalamon o mabantayon kita sa pagmintinar sa mga wiring sa atong panimalay. Meron tayong mga open fires yung sa kitchen na hindi masyado na-manage yung pagluluto, napapayaan, mga other causes no, like sa kandila, yung mga bata natin hindi natin na
nabantayan ng maigi. Yung hindi natin pag-separate ng mga flammable materials sa loob ng ating bahay is one of the reason din. Hindi lang, simulan natin sa pamamahay na tinatawag natin na housekeeping. Linisan natin yung pamamahay natin. We remove all the fire hazards. Of course, ano pa mga fire hazard na ito, no? Kung may problema tayo, tingin mo na may problema tayo sa kuryente, no? We could ask, no? Tumawag tayo ng isang license sa electrician para tingnan. Ma-check man lang. Ma-check man lang na kung nasa quality naman yung mga Gamit, at least 10 years. Kung doon na may sunog nga mahitabo sa usa ka lugar, dili magduha-duha nga mutawag sa number 0943-341-5561 o di baka sa 0975-766-6808. Doon na po sila'y landline. Nga doon ay numerong 083-552-1160. Wala pa kiyasa ni Alfitsi ang higayon nga magpahimangno sa katawhan nga himuong pamatasan ang pagkaalerto sa tanang higayon kung masinatian ang mga disgrasya sa sunog. Sabi namin parati sa ating community na it's one way of sharing your part, no, sa response ng BFP. The critical part is yung notification, no? So kailangan natin talaga alam natin yung mga telephone numbers ng emergency, hindi lang sa BFP or sa PNP Lahat, din. opo. Ilagay natin sa cellphones, no? Reminders lang po ng Bureau of Fire Protection, particularly dyan sa Santa City Fire Station, na intensify po natin, magtanong po tayo sa ating barangay. Meron po tayong ini-implement na programa po ng Bureau of Fire Protection, tinatawag natin Umplan Ligtas na Pamayanan. Ito po yung parang ano namin na primary na programa namin when it comes to community-centered. Linisin natin yung bahay natin sa mga hindi na ginagamit sa loob ng bahay like papel, furnitures, yung mga hindi masyadong ginagamit kasi at the time of fire, kung marami tayong ordinary combustible sa material sa loob ng pamamahay natin, there is a greater chance na madaling maubos yung bahay natin. Of course, we check the safety escape plan natin, yung tinatawag na escape plan natin, at check natin kung yung dalawang fire exit natin, madaanan ba natin. And kailangan natin na sanayin yung mga family natin, yung mga anak natin, on how, paano po maka-evacuate na maayos. Kasi in all fires, it's very important na isave po natin yung mga sarili natin. Tuloy-tuloy lang mga kabrigada ang paghatod sa mga balita karong buntaga. Likaya na ang mga illegal nga aktibidad sama sa online gambling, labi na ang online sabong. Kini ang panawagan ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Alexander Tagum sa mga pulis personnel sa tibuok Rehiyon 12. Matod pa nga hugot nga ginadili sa mga kapulisan ang gambling online kung anuman nga klase nga sugal, naka-duty man o dili naka-duty. Dugang usab nini nga ang mga kapulisan nga mapamatud-an nga may kalabot sa nasangpit nga illegal nga aktibidad ang mapatubang kaso nga administratibo kon kriminal. Giklaro usab nini nga wala nila ginakonsinti ang dili maayo nga binuhatan sa mga kapulisan. Nasikop sa mga kapulisan ang pugante kagahapon Marso 4 o nilabayng adlaw. Marso 4 sa gipahigayong operasyon sa Dato Mantawal PNP sa barangay Dungguan, Dato Muntawal, Maguindanao. Gila ang naresto nga pugante si Aladin Salik Minyo Hamtong ang pagidaron og lumulupyo sa nasangpit nga lugar og dunay kaso nga giatubang ilawom sa 9165. Nasayran nga usa si Salik sa 158 ka mga pugante sa nahitabong jailbreak kaniadtong Enero 4 tuig 2017. Human giatake sa wala mailhing grupo ang og mga armado nga kalalakinan ang North Cotabato Provincial Jail sa Amas, Kidapawan subay sa taho gikan sa buhatan ni Police Lieutenant Nur Jasir Sali, hepe sa Dato Muntawal Municipal Police Station. Nakadawat matod pa sila intel report may kalabutan sa nemutangan ni Salik. Daling mipahigayon og operasyon ang mga kapulisan nga may resulta sa malampusong pag-aristo sa akusado. Ang lain pagnabagang balita hatod kaninyo sa Maksan na Kapsul, walang atrasan. Ana-ana.
sa single digit ang numero sa mga positibo nga kaso sa COVID-19 sa South Cotabato gikan sa milabayng duha ka semana. Kini ang gikumpirma ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. sa interview sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Matod kay Aturdido, kon itandi sa miagi nga mga natala nga kaso, mas miubos na ang kasamtangan nga datos sa probinsya. Dugang usab ni Idi nga wala na usab bitaas ang numero sa mga namatay tungod sa COVID-19. Samtang miubos na usab ang nadawat nga mga tawag o one hospital command sa probinsya kung itandi kini sa milabayng sitwasyon. Tungod din gipanawagan ni Aturdido ang publiko nga mamahimong vigilante sa tanang oras kontra makamatay COVID virus. Tuloy-tuloy lang mga kabrigada ang pagtanaw sa mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Siguraduha nga mapainitan ang imong tiyaning sa sa buntag pagkapina. Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Target sa South Cotabato nga mabutang ang probinsya sa Alert Level 1 kontra COVID-19. Kini human nga ana-ana kini sa Alert Level 2 gikan sa Alert Level 3. Asa mas luag na ang mga restrictions kontra sa virus. Mao kini ang gihatag nga pamahayag ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. sa interview sa 96 o 95.7 Brigada News FM Coronadal City. Matod pa nga wala pa nabutang sa mas mubo nga alert level ang probinsya. Makita na matod pa nga luag na ang mga kalihukan sa mga tao. Mingon usab gini nga ang mga ginabawalan nga mugawas ang kasagaran nga anaa sa mga pampubliko nga lugar. Dugang panini nga ilaw sa mga guidelines sa Interagency Task Force kon IETF, allowed na sa Alert Level 2 ang limited face-to-face classes apan ginadili ang mga gaming sa masasabong o horse fighting. Dili lang matod pa dapat ang mga anaa sa health sectors ang maglihok. Kung dili, dapat ang tanan kontra sa COVID-19. Midangop sa Brigada Station kagahapong adlaw, nitong milabayng adlaw, ang usa ka inahan nga si Dainalyn Tablo, 23 anyos og lumulupyo sa Filomena, Barangay Kalumpang ning Dakbayan. Kini tungod sa kakulangon sa financial alang sa pagpaopera sa iyang anak nga si Katrina. Usa ka tuig pa lamang og dunay 3 ka kidney. Halaka. Operahan siya kayo, walay buslot ang iyang isa ka kidney. Walay buslot. Wala. Motong i-operahan siya. Ikatiter siya sir kay hubag pamangkod ang iyang isa ka kidney. Kaluhan yung tao. Dili pa siya pwede masumpay. Motong gikatiter siya. Isa na po siya katuig nga gadala-dala siyang katiter sir. Ikaduhan niyang opera sir. Tapos nag-request ang taga SPMC nga mangayo og CT scan. Agad ko ikakuan sa CT scan sir kay wala jud mi sir. Napa may utang sa hospital. Napa may balance. Midangop sa Brigada Station karong adlaw o niadtong adlawng Sabado ang usa ka inahan nga si Dainalyn Tablo, 23 anyos og lumulupyo sa Filomena, Barangay Kalumpang ning Dakbayan. Kini tungod sa kakulangon sa pinansyal alang sa pagpaopera sa anak nga si Katrina, usa ka tuig pa lamang og dunay 3 ka kidney. Wala niyo ko'y kwarta, bisag piso jud kaya nga akong katrabaho man ko sir pero kulang na gyapon sa akong utang. Balik ang balita. Kung libo kayo kung hununa. Lagi saka. Membro si Dainalyn sa programang Kabrigadahan Jinsan og dakong pasalamat niya nga namugna ang susamang programa nga walay laing tumong kung dili ang moatubang o mutabang matudluan kita sa konseptong pagtinabangay. Sa Pangulo o sa pagpangulo ni Brigada Elmer Catulfos, isip amahan sa brigada, nagbrigadahan sab ang mga empleyado sa brigada aron makatabang sa problema nga ginatubang karon ni Dainalyn Ilabina sa pagpa-CT scan ug alang sa uban pang kinahanglanon nga medical operation. Bisan sa gagmayng kantidad kinasing-kasing kini gihatag kaniya
Nakadawat si Dynalyn og 12,885 pesos. Okay. Pasalamat jud ko sa Ginoo, sayang kayo sa akong kinabuhi nga naabot jud mi sa inyong station karon sir. Pasalamat jud ko sa Ginoo kay gitubag jud niya ako pagampo sir. Nga naabot jud ko diri. Ya sa inyong mga staff sir, pasalamat jud kayo ko. Kay gikuanan jud ko nila diri. Sama niya, mapasalamaton sab sila si Jessica Abando, Rosalina Salili o Gianli Quizon nga nakadawat sab sa hinabang pinaagi sa pagtinabangay sa kabrigadaan members ning Simanaha. Ingon man ni Brigada Elmer Catulpos, ikaw kabrigada ang tinuod nga bayani. Padayon kita sa pagtabang pinaagi sa gagmayng donasyon alang sa mga nagkinahanglan o padayon kita sa pagdamgo tungod kung doon na lamang puso, pagkakaisa at pag-asa walay imposible. Mga kabrigada, balik ta sa kadang hugna sa atong balita o kini nga balita hatod kaninyo sa Maksa na Kapsul. Walang atrasan, idubanan usab sa Maksa na Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Padayon nga pagpasaka sa presyo sa lana sa nasod, mihangyo na ang transportation na sektor. Ilabi na ang siyudad sa Jensan nga unta mapatasan usab ang pamasahe. Sama ni Arjona Salison nga kung miagi do na kinikita nga 5,000 hangtod sa 8,000 pesos. Apan tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana nga na lang sa 1,500 pesos hangtod sa 3,000 ang kita ini sa pagpamasahero matag adlaw dako ago kita sa kay driver na ni. Mao nga aming hangyo kini nga unta mapatasan ang pamasahe. Alang usab kang tatay Jimmy Balandan, driver sa minibus nga nagbiyahe gikan sa Jensan padung sa Batulaki. Bisa na dili magdugang ang pamasahe basta mapaubsan lang ang presyo sa gasolina. Kanawa ang buti mahimo diha kay musaka mo gani siya. Pero mahimo lang unta nga moral back unta pud siya kay luoy na kay ibang biyahe na mo ba. Kaya nga mong round trip sa una mo tubil lang mi og mga 1,300 1,400 karon 2,000 plus na. Para nang minibus o mo nang amuha. Mo nang pila lang ka buko sa pasahero na mo. Mo ito sa una kay 8 ka buok ka pasahero kag Bargos o Batulaki katubil naman mi. Pero karon maglisod mi ana. Katubil wa pa may kaon na. So nga mong panawagan tog mahimo lang pud unta. Pwede lang sa mga dagkong mga negosyante kung pwede ang naghold ning gasolina o crudo kung mahimo marolback pud unta. Wala tayo mong panawagan. Matud pa kang Allen Cardosa nga okay lang nga magdugang og pamasahe tungod kay maluoy kini sa mga drivers nga nagaantos sa gamay nga kita labi na sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa gasolina. Kung para sa ako okay lang man siya. Wala may problema kay kanang syempre maka-afford man ko pero sa katong mga low o kanang income good murag medyo lisod jud sa ilaha nga inigmaan sila og Jansan taas sa pamasahe murag kanang sakit kayo sa bulsa ba. Apan dili nini uyon si Amabil Bandi nga matud pa nagaatubang pakita karon og pandemya. Napata sa pandemya karon, akong baga maglisod jud tong mga walay trabaho pa, magtaas ang pamasahe na sad. Dili para dati kay maka-afford jud ang tao. So karon maglisod pud lalo na sa mga kami, maglisod jud mi. Matud pa ni Robert Kang, presidente sa Ludo Transportation Cooperative nga nagfile na kini og petition sa LTFRB aron nga pagdugang sa pamasahe. Kini alang matud pa sa mga driver nga nagaanto sa gamay nga kita. Labi na, matud pa sa sunod na semana nga doon na usay oil price hike nga 3 pesos hangtod sa 4 pesos. Of course, automatic pag mataas ang presyo sa crudo, ang pamasahe dapat nagid na siya considerate amount na ma-justify nga makatabang sa atong operation kay kung hindi mahal niya wala gatas ang pamasahe lugi na sa operation mo undang ang transport so kinahanglan niya na equitable increase para makasurvive sa operation.
Maong mihangyo kini sa mga commuters gaunta masabtan sila sa ilang sugyot nga dugang pamasahe tungod na usab sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana. Samtang nga sa pikas bahin personal nga miadto sa opisina sa City Veterinary Office si Tatay Lorito Kauban. Ang asawa ug anak ni Idi bitbit ang ilang iro aron mabakunahan batok rabies. Importante matud pa nga mabakunahan kontra rabies tungod kay dili malikayan kung nga mapaakan o makapaak baka ang ilang iro. Para in kaso og na makakagat ni unya, medyo safe diyan gikagat niya. Amo usab nga naabtan si Nanay Rodora Filomida kauban ang iyang anak bitbit ang duha ka iro niini. Ila matud pa nga ipa-check up ang ilang iro kung doon na ba kini sakit o kung pwede baka mabakunahan og rabies. Sigon pa ni Nanay nga dako gayud ang iyahang pag-alaga o pinangga gyud niya ang iyang iro kay gikonsidera kini nga iya ng pamilya. Ay, mahal na mahal ko ito. Nakabantay kasi sa akin, makatulong talaga sa akin. Kasi pag ginapabantay ko ito ng tindahan ko, pag may tao, mag-ul-ul yan siya. Anak lang. Dalawa lang kasi kami ng mister ko sa bahay. So silang dalawa ang gabantay. Tapos kung gabi, doon na sila gatulog sa akin. Sabi ako nga, Kobe and everyone, go inside. We'll sleep. Patayin ko na ilaw, pasok sila. Mabait talaga ang Belgian, ma'am. Nindo tong iruaw kay mo bantay tindahan manukli pa pug kato. Sa Executive Order number 84 nga gipermahan ni kanhi Presidente Erap Estrada kaniadto nga Marso 3 sa tuig 1999 gideklara ang buwan sa Marso isip Rabies Awareness Month asa ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, Department of Health ug kauban pa ang ubang mga buhatan kinahanglan nga magpahigayon og seminar, symposium ug lain pa nga mga programa aron makahatag og awareness sa publiko may kalabutan sa rabies. Sa pamahayag ni Dr. Antonio Efraim Marin, labaw sa City Veterinary Office sa Jensan nga sila nagapahigayon og house-to-house vaccination kontra rabies sa syudad. Actually, ngayong March is officially declared as the Rabies Awareness Month, no? So, alam naman natin ang Jensan is one of the top na may rabies incidents, no? Sa buong Pilipinas. Usually, nag-average tayo ng between 20 to 30 dogs positive per year, no? Because we have a laboratory here na nakaka-detect, so okay lang naman yun na at least alam natin na may mga cases tayo ng rabies. So, what we are doing ngayon, nag-intensify kami ng information campaign, no, regarding sa rabies, no. Sa datos nga gipagawa sa City Veterinary Office sa siyudad nakatala na kini og 4,629 ka mga iro nga nabakunahan nga kontra rabies sa bulan sa Enero, samtang 2,162 usab sa bulan sa Pebrero. Nakapadakop na usab sila og ang mga personahe og 116 og 33 ka sa bulan sa Pebrero kon mga iro nga anaa sa kadalanan kon nagawa sa panimalay. Sa susama usab nga bulan nakatala na kini og 330 ka nagkadaiya nga mga iro nga nasikop. Mao nga panawagan niini ngadto sa publiko. Okay, ganito, no. Ang Jensan is still meron tayong incidents ng rabies, no. So ako nananawagan sa mga mamamayan dito sa Jensan, sa Katauhan, no, na lalo na ngayon dyan sa mga barangays ng Lagaw, no? Kasi nandyan ngayon yung team. Araw-araw tayo ngayon magko-conduct ng house-to-house rabies vaccination campaign, and please have your dogs vaccinated. Ano? Yung requirement na natin is dapat
3 months of age yung aso at saka very healthy siya. Libre naman po yung bakuna at bibigyan natin sila ng certificate at saka dog tag. Yun ang kapalit. No? Libre yung serbisyo natin lahat. Right, mga kabrigada, sa paghatod kaniyo sa mga impormasyon, kinihatod ka nato sa Max and Coffee. Max Healthy, Max Sarap, gi-disinfect ang sakyanan nga gimanuhuan ni Robert Cambarihan tungod mosulod kini sa Veterinary Quarantine Office nga nahimutang sa Makar Wharf alang sa gikinahanglan nga shipping permit sa mga karne nga i-deliver nini sa usa ka mall sa Dakbayan. Magkuha ko kuan ma'am, disinfect slip kay para magkuha ko shipping permit sa Makar. Deliver mo yung kuan. Deliver mo yung supplier mo sa mall. Atagi ka ng ano tayo? Barangay Quinantex ma'am. Matud pa kang Ginalyn Handina, team leader sa Pupong ESF Checkpoint, nga kinahanglan matud pa kini aron dili makumpiska ang karne nga ipasulod nini sa Dakbayan. Permit nga nagpakita nga ang baboy nga i-deliver sa syudad ESF free. Gihatagan usab si Tatay Robert og permit nga na-disinfect na ang iyahang sakyanan aron makasulod sa Veterinary Quarantine Office alang sa pagproseso sa iyahang shipping permit. Ang iyang gi-process is nagkuha siya o disinfection slip diri sa amua para moadto siya sa Makar magkuha siya og shipping permit. Kay di man siya isyuhan sa Makar kung wala siya disinfection slip. Meaning to say na siya disinfection slip nga kamaturan nga na-disinfect na mo ang iyang sakyanan na isprayhan na mo siya. Mo na ang iyang tumong diri karon nga ni ato siya diri sa amo ang checkpoint sa quarantine. Pupong quarantine. Say usab ni City Veterinary Office Chief Antonio Efraim Marin nga ilahan nang gipahugtan ang ilang pagbantay sa mga border sa syudad. Dili matud pa kini dali tungod kulang sila sa personahe. Mao ga naga-request kini og dugang pang personahe sa LGU hangtod karon ay gihapon sa unang duha ka buwan pa lamang matud pa sa tuig nagakumpiska na kini og 1,474 ka kilo sa mga baboy sa mga borders checkpoints og 58 ka mga processed pork products. Dugang panini nga ginabuhat sa ilahang opisina ang ilang makaya aron mapugnan ang pagsulod sa ESF sa Dakbayan. Actually, ang ating checkpoints no, yung ating mga instructions sa kanila is kahit tingin yung pagbabantay dahil hindi natin alam usually kung saan dyan yung mga pumapasok na ASF tainted na mga pork products. So, talagang pinapa-inspection talaga ng maayos, and at the same time, we requested for additional personnel. Panawagan ini sa publiko nga tabangan sila sa pagpakgang sa ESF aron maprotektahan ang syudad labi na ang mga residente nga nahimo na kini nga panginabuhian. Dugang pa sa itong mga balita, mga kabrigada nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw, inumi ka na og kapsol. Kana ang Maxan Capsule. Walang atrasan. Yatong milabang tuig lang, nagsugod sa iyahang kalingawan si Roger, usa ka biker enthusiast. Gikalipay nini nga aduna nay ordinansa nga magmuntar og cycling lane alang sa kanila nga ginasugdan na sab og marking sa pipila ka mga dalan sa syudad. Apan gikatingaladan ini nga ang giuna og butang og markings ang mga gagmay manhinuon nga daan. Ang reaction is butangan nila itong mga karang sa mga main highway pod kay kasagaran di man magagi ang mga gabay nya para makaano na pod sa sakyanan ba makalikay. Aminado kini nga nindot ang maong proyekto sa gobyerno. Apan para kaniya nindot sa bunta ang dalian og unahon og butang og bike lane ang mga dagko nga mga dalan o sa mga national highway. Mas safe mi kay di na may magkuan sa uban nga lane, di may maabot sa uban na lane. Tapos nami sarili na mong agianan. So di na may mag away-away sa mga motor or sakyanan.
Sa maong pagpakighinabi sa Division Chief sa City Transport and Traffic Engineering Department, ilawom sa Public Safety Office, ongoing matud pa ang mga marking sa mga bike lanes. Right ng ating bicycle lane, ongoing na yung ating project. Makikita ninyo sa roads natin, meron na tayong green marking. So that green marking is for bicycle lane. Kasi maraming nagtatanong sa amin dito, ano daw yung green na markings? Is that a parking ba daw? Kaya makita mo nakalinya doon yung mga sasakyan. So that green is for bicycle lane. Right now, makikita ninyo doon sa pavement na meron na siyang symbol ng bicycle lane. Mao ba? Og sa pangutanang nganong gipanguna og marking ang mga gagmay nga daan kay sa mga national highways, sigon ini nga ana matud pa sa Engineering Department ang proyekto og nakatuka o nakakuta na ang pagmuntar og bike lane sa mga national highways sa DPWH. National highway, ang maglalagay niyan is DPWH. That is a national road, so ang nakatoka doon na maglagay ng bicycle lane is the DPWH. Ang pagmuntar sa bike lane sa syudad, ilawom sa Ordinance Number 14, Series of 2021, nga giaprubahan kaniadtong Hulyo tuig 2021. Nakabutang sa Section 6 sa maong ordinansa nga ang Public Safety Office kauban ang Department of Public Works and Highways, City Engineering Office o Department of Transportation ang review kini sa tanang dalan nga butangan og cycling lane aron mahatagan og access ang mga tao nga nagagamit og bisikleta. This project is nasa engineering siya ngayon. So sila kasi yung nag-implement. So, hindi ko alam kung ano na yung timeline kung kailan siya matatapos. Wa pa'y gipagawas nga pamahayag ang City Engineering Office ingon man ang Department of Public Works and Highways kalabot kung kanus-a mahuman ang pag-marking sa mga bike lane sa syudad. Apan bisan pa man wala pa'y target nga panahon nga mahuman ang bike lanes, malaumon si Gilbert nga mapalastar na ang dali nga panahon og sundon sa mga motorista og dili himuong parkinganan ang mga bike lanes. Dapat di man nila imon siguro parkinganan kay bike lane di magagi ang bike. Kay para man sa bike para po sa safety na mo. Focus na sila magbuta og bike lane kung asa daghan gagi ang bike. Kung asa dili dito sa mga mingawon. Mga kabrigada, alas 5:46 na og kining oras hatod kaninyo sa Nigari, Patak Mineral. Ubani ko ninyo adtuon nato ang Davao kuno sa mga kasikas sa police report mibahad ang Securities and Exchange Commission Davao Extension Office ko na Sikgadillo sa mga salesmen, brokers, dealers, ahente sa mga grupo nga nalambigit sa unauthorized investment schemes sa pagpahamtang o pahamtangan kini og silot kon mamahimong makamulta hangtod 5 milyones pesos o di mo kulang sa 21 katuig nga kini mapriso kung masakpan nga makasupak sa Republic Act 8799 o pagpangulikta og investment kung wala kini secondary license gikan sa buhatan. Kini subay sab sa nadawat nga report sa SEC Davao nga dunay mga bag-ong illegal nga double your money bantayan ni Sir Val. Sa syudad din na misaad na pod nga himuon ang 2,000 og 1,000 mo anak kini og 1,000 o ang 1,000 mahimo kining 2,000 sulod sa usa ka buwan. Nakigalayo na sab karon ang SEC Davao sa Davao City Anti-Scam Unit aron masuta kung pila ang mga nabiktima niini. Gikumpirma sa 89.3 Brigada News FM Cotabato ang 103rd Brigade Commander Brigadier General Jose Maria Cuerpo II nga mokabat og 45 ka mga assorted high-powered firearms ang nakuha sa mga terorista nga grupo nga na-recover sa gipahigayon nga clearing operation sa Magling Lanao del Sur.
Sigod kang General Cuerpo, lakip sa mga na-recover sa tropa sa gobyerno ang kuta sa kalaban. Ang 45 ka mga nagkadaiyang tag-as nga mga kalibre sa armas nga gilangkuban sa tulo ka mga caliber 50 machine gun, usa ka caliber 30 machine gun, duha ka caliber 50 rifle type nga belt fed og M16, M14, M03 og mga improvised explosive device kon IED og uban pang war materials. Gawas sa mga armas na recover usab sa mga militar ang dugang 8 ka mga patayng lawas sa mga terorista nga namatay sa pag-atake sa mga sundalo. Lakip ang usa ka alias Abu Dimam nga giilang communication and information officer sa grupo sa Abu Jihad. Wala pa usaba na-recover ang patayng lawas sa bag-ong Emir nga usa ka ISIS sa grupo sa Southeast Asia nga si Faharuddin Haji Satar alias Abu Sakarya. Sa kasamtangan cleared na ang lugar kung asa nagkuta ang mga terorista apan padayon pa sila nga naka-alerto aron mapugnan kung bisan unsa himuon nga pag-atake sa terorista nga grupo. Mga kabrigada, mao ka na naghugna o mao ka na ang naglangkob sa atong mga balita hataw sa balita karong buntaga adlaw nga Lunes, mga kabrigada. Kalimtan ang pag-inom kanunay og nigari, patak mineral atong ginagdanon sa inkang 91 ka mga mineralis ang naa diha, mga kabrigada. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias manamilit og moingon sa Reforma Mini Innovated Census Vestre mo sabta nga atong kaugalingon pinagis pag-usab sa atong una-una. Nya atagi di ay ang balita, mga balita karong alas 4 ngadto sa alas 6 ang enkwentro sundan kini sa Ronda Brigada. Onya pipila ka mga minuto gikan karon ang morning hataw. Let us aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barug Jensen. Sergeant Pilipinas o Brigada sa Timog Kalibutan, kini na lamang si Kabrigadang Val Gilar, aiming for a better life. Aim your Jensen Dream. Barug Jensen. O kini ang Hataw Balita.